Naku, Yorme, bilisan mo ang iyong pag-upo, no? Mukhang kailangan ka na talaga dito sa Divisoria. Maliwanag na dito at makikita natin napakarami pa rin basura. Samantalang dati nung ikaw ang nakaupo, madaling araw pa lang ay wala nang basura dito. Pero ngayon maliwanag na, pero yung basura nandito pa rin, nagkalat pa rin. Naku, Yorme, mukhang talagang kailangan ka na ng Divisoria. Dati sa mga oras na to nagpa-flashing na, nagbubusan ng tubig dito sa kahabaan na to. Dito sa gabi marami nagtitinda rito, no? Ay grabe, kaya kita nyo umaga pa lang napakarami na ng basura. Napakarami pa rin basura. Maikwento ko lang mga kababayan, kasi dati talagang nandito kami sa Divisoria nun, kasi ito talaga yung isa or kauna-una nilinis ni Mayor Isko, itong bahagi na to ng CM Recto. Talaga namang inubos niya yung mga dati ay punong-puno to na mga nagtitinda, pero yun nga, kita niya, umaga na pero halos hindi na mga sasakyan dahil nga sa mga dito, dahil nga naglilinis pa rin sila na ganito kaliwanag. Tatandaan ko mga ganitong oras nagpo-flashing na rito, nandito na yung Petrac, tapos nagpo-flashing na ng mga kahabaan dito, kasi nga medyo marami nagtitinda rito ng mga kung ano-ano. So pagdating ng umaga ay may amoy talaga, Dati wala talaga itong linis-linis. As in, walang yung flashing na yan, hindi yan ginagawa dati. Kay Mayor Isko lang yan ang ginagawa dati. Ngayon nga, dito nakaupo ngayon dito, parang wala rin tayo nakikita ang mga ginagawang flashing, At dati talagang kabi-kabila ang ginagawang pagpa-flashing yan. May kasama pa yung sabon para talaga yung mga libag na mga kalsada maalis, kahit paano hindi maipon yung mga dumi at hindi magkaroon ng amoy. Yan, so dati yun. Ngayon sa ngayon kasi wala pa, hindi pa nakaupo si Yorme. Hintayin pa tayo ng mga ilang araw pa bago talaga tuluyang makaupo ang nag-iisang Mayor Isko ng Maynila, Buti lang at ang mga taga Maynila talaga, karamihan ng mga taga Maynila ay meron pa rin utak. Dahil kung hindi, mapupunta na naman tayo, sa mga walang kwentang namumuno na ang habo lamang ay ang pwesto at magkaroon ng pangalan, or wala talaga silang pakialam sa siyudad ng Maynila. Ngayon, nang si Mayor Isko na ulit, ay sigurado tayo na magkakaroon na ulit ng kaayusan sa Maynila, Tuloy-tuloy na ulit yung mga proyekto na iwan niya. Noon ay matutuloy-tuloy na. Kasi halos lahat ng mga proyekto ngayon, mga proyekto niya yan dati. Yun yung mga ginagawa niya pa para sa mga batang Maynila. Ngayon, babalik tayo, paikot naman po tayo mga kababayan, mga taga Maynila, para makita niyo po yung sitwasyon dito sa bahaging ito ng dito sa may Divisoria. Ayan, sa bahagi naman na to, maluwag, maayos, malinis, walang mga basura. Ayan, so siguro, pero parang napapansin natin na walang nangyayaring flashing. Kasi kita yun, yung kalsada, tuyo. Tsaka medyo may amoy na ulit siya, Naamoy natin yan habang nagbibisikleta tayo. So napapansin natin na yun nga, parang yung mga pagpa-flashing ay parang nawawala na po, hindi na ginagawa ngayon dito sa ilang bahagi ng Maynila. Unlike before talaga na kabi-kabilaan. So, sa bahaging ito, dito nyo rin makikita yung mga ipinagawa ni Mayor Isko
na mga talagang tindahan po no, para sa mga nagtitinda. Hindi niya naman talaga totally ialisan ang hanap buhay yung mga nagtitinda rito. Bagkus ginawa niya pa nga ng pwesto ang mga taga Maynila rito. At alam naman natin, napaka sikat na sikat ng bahaging ito. Dito sa Maynila, itong Divisoria na to, talagang puntahan at dinadayo ito ng napakaraming tao. Kaya naman yung top priority, number 1 priority niya rito noon na maging maayos itong lugar na to. As in talagang ito dating ilang taon tong parang merong bara, no? Nakabara. Parang kanal na hindi maalis-alisan ng mga basura. Naka-stack na lamang dito dati. Ngayon, makikita nyo, maayos. Although may mga nagko-comment, may nababasa tayong mga nagko-comment na karapatan daw ng tao na mabuhay, kailangan maghanap buhay. Although tama naman, pero syempre, ang Maynila ay kailangan din nating ayusin na sa ganon ay maging maayos ang lungsod na ito. Dahil sobra na kasi ang pollution dito sa Metro Manila, especially dito sa Maynila. Kung alam niyo lang, no? Talaga namang pagigising ka at tutulog ka, talagang pollution ang iyong kaharapin dito. Dahil nga sa kabi-kabilaan at napakarami mga sasakyan. Tapos dadagdagan pa natin ang mga ganitong basura ng mga kalsadang hindi madaanan dahil nagiging isang bangketa na lamang, no, ang kalsada. So yan, makikita nyo, napakaluwag ng lugar na ito ngayon. Ito yung isa sa mga legasiya talaga ni Mayor Isko na kanyang iniwan noon bago siya umalis sa pagka-mayor. Kaya ngayon ay talagang good decision para sa mga taga-Batang Maynila na nailuklok ulit natin si Mayor Isko dito sa Maynila upang sa ganon ay magkaroon ulit ng kaayusan ito ang Maynila na ito. Ayan, no, napakaluwag. Dati umaga itong oras ay mga nagtitinda na po yun nandito, mga kababayan, at halos hindi talaga madaanan ng mga sasakyan. Bakas pa nga sa mga kalsada rito yung mga permanente na mga pinagkakabitan nila ng kanilang mga tinda, no, yung mga pako nakabaon yun sa kalsada. Kasi nga sobrang tagal ng panahon ay ito ay naging isang bangketa. Itong kahabaan na to ng CM Recto, dito yan sa Divisoria, malapit yan dito sa May Tutuban Center. Ayun, no, mga kababayan, at maraming salamat sa inyong panonood at abangan niyo pa po ang mga latest kaganapan, latest update dito sa lungsod ng Maynila hanggang sa po ang ating nag-iisang Mayor Isko Dumagoso. Yun lang po at maraming salamat mga kababayan. God bless po and thank you so much sa inyong panonood.